ng dating, ang lakas ng dating, ang lakas ng ganyan. Sino siya pang nakitang gumiling talagang manggigigil ka? Galing-galing mo, galaw na gusto ko. Sige, igiling, wag hihinto. Galing-galing mo, sayaw na gusto ko. Baby, igiling, wag hihinto. Galing-galing, ay pa. Galing-galing, ay pa. Galing-galing, sige. Galing-galing, ay pa. Sino siya? Ang bangis niyang gumiling, ang bangis niyang gumiling, ang bangis niyang gumiling. Sino siya? Di na kayang pigilin, talagang manggigigil ka. Galing-galing mo, galaw na gusto ko. Sige, igiling, wag hihinto. Galing-galing mo, sayaw na gusto ko. Baby, igiling, wag hihinto. Galing-galing, ay pa. Galing-galing, ay pa. Galing-galing, galing-galing, ay pa. Alamat ng Ibong Adarna. Sa isang mapayapang kaharian ng Berbanya, may isang hari na ang pangalan ay si Don Fernando. Ang kanyang asawa ay si Doña Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki. Ang pinakamatanda ay si Don Pedro. Ang ikalawa ay si Don Diego. At ang bunso ay si Don Juan. Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan, na siya daw ay inihagi sa isang balong malalim ng 2 lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Berbanya upang gamutin ang hari. Ngunit walang makapagpagaling sa kanya. Hanggat isang ermitanyo ang dumating at nagsabi, Ang tanging magpapagaling sa hari ay ang 7 awit ng Ibong Adarna na matatagpuan sa puno ng Pedras Platas sa bundok ng Tabor. Tawagin mo ang 2 anak ko na si Don Pedro at Don Diego. Masusunod ka, mahalan. Kayong dalawa ay tinawag kayo ng inyong amang hari. isinugo ng hari ang kanyang 2 anak na lalaki upang hanapin ang Ibong Adarna. Hanapin niyo ang Ibong Adarna sa puno ng Pedras Platas sa bundok ng Tabor. Ang una ay si Don Pedro at sumunod ay si Don Diego. Ngunit sila ay nabigo sa paghahanap sa Ibong Adarna. Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon na parang diamante. Kapag tumapo ang Ibong Adarna sa kalaliman ng gabi, ito ay umaawit at ang sikat sa silanganan at hanin kalipong sa amin, ito ay abaw, agos di man mabanlaw. Kamangalan ka naraw, lungkot mo ay mabalaw, kapag umuhawan, kaliliman ay harapan. pagkatapos ay umiikot. Nang mapatakan ng ipot ng Ibong Adarna ang 2 prinsipe,
sila'y naging bato. Lumipas ang 3 taon, ngunit hindi na nakabalik ang dalawang prinsipe. Dahil dito, natakot si Don Fernando na isugo ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Ngunit nagpumilit si Don Juan na hanapin ang ibong Adarna. Samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang ibon. Nakita niya ang isang kitongin na humingi sa kanya ng pagkain. Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban. Ibinigay niya ang kanyang kahuli-hulihang baon na tinapay sa matandang lalaki na kitongin. Dahil dito, tinulungan siya ng kitongin kung papaano matatagpuan ang ibong Adarna. Sinabi, at huwag daw matulog sa ilalim ng isang punong may kaigay-gayang ano. at nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy naman si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. At kanyang sinabi na, Pag umawit ang ibong Adarna, kailangan mong sugatan ng iyong katawan at pahiran ng katas ng dayak upang hindi ka makatulog. At iwasan mo rin ang ipot ng ibong Adarna pagkatapos gumanta ng 7 araw. At kung mahuli mo na ang ibong Adarna, talian mo ito ng sintas na ibibigay ko. naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang ibong Adarna ayon sa bilin ng matanda. Kanya ring nailigtas ang kanyang 2 kapatid nang buhusan niya ito ng tubig ayon sa utos ng ermitanyo. Ngunit sa kabila ng mga ito, naiinggit si Don Pedro kay Don Juan at sinabi niya kay Don Diego ang kanyang masamang balak kay Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay. Kinuha ni na Pedro at Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, pagdating nila sa hari, hindi humuni at umawit ang ibon. Dagli-dagli siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian, nagpalit agad ang balahibo at bigla itong umawit. Isang gabi na nagbabantay si Don Juan sa ibong Adarna, siya ay nakatulog at hindi na malayan na pinakawalan ni na Pedro at Diego ang ibon. At lumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Berbanya. Sa kanilang paglalakbay pabalik, isang araw, nakakita sila ng isang balon. Sila'y bumaba doon, ngunit tanging si Juan lang ang nakaabot sa pondo ng balon. At sa ibaba nito, nakita niya ang isang napakagandang binintuang palasyo. Nakita din niya ang magagandang prinsesa na si Juana at Leonora. Ngunit sila ay binabantayan ng serpente na may 7 ulo at higante. Napatay ni Juan ang higante at ang serpente. Dahil doon, sila ay umalis na patungo ng Berbanya. Nang makarating sa Berbanya, si Diego ay kinasal kay Juana. Ngunit si Prinsesa Leonora ay... Hari ba kitang pakasalan? Mari ba kung nakitang taon pa ako? Si Don Juan ay itinakdang ipakasal kay Doña Leonora. Nagalit si Doña Maria Blanca. Natuloy nga ang kasalan at hinirang ni Haring Fernando na bagong hari at reyna ng kahariang Berbanya sina Don Juan at Doña Maria Blanca.
dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa itong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin Papa, ilubot mo.